Hello Carilone! Gusto mo ba ng loan application na mabilis mag-approve? Pero paano naman kung bigla kang ma-reject kahit na kumpleto ka naman at sinagutan mo lahat ng requirements? Sa video na to, susubukan natin ang isang loan application kung legit ba siya o sayang lang ang oras natin. Stay until the end mga Carilone kasi sa dulo nito may sasabihin ako na baka ikagulat mo. Welcome back Carilone sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, gumagawa tayo ng honest review. Yes, and real talk lang. Tungkol sa mga online application dito sa Pilipinas. Disclaimer lang mga Carilone, hindi po ako financial advisor, hindi rin po ako nagpo-promote ng kahit na anumang loan application. Personal experience at personal research ko lamang po yung mga sinashare ko sa inyo para makatulong ako sa inyo at makapagbigay sa inyo ng information. Ngayon mga Carilone, pag-usapan natin si Credit Cash Loan app. Available siya sa Google Play Store. Ang kanyang developer ay Hyphen Lending Inc. At mga Carilone, meron nga siyang ratings na 4.5 stars at meron na rin siyang 20k plus na reviews. Sa unang tingin naman mga Carilone, mukha naman talaga siyang legit. Dahil ang dami na rin talagang gumamit niya, nasa 1M na yun kapag download nito. Kasi mataas ang rating, may sample ng UI at madali lang siyang gamitin. Ito yung mga ina-advertise niya Carilone. High amount up to 25,000 daw. At meron nga lang siyang 3 step. Identity, verification, and get money. Meron din siyang flexible loan and repayment, fast approval, transparent fees, and easy application. And yung kanyang loan term ay up to 120 days. At according din mismo sa loan application nga na to ay posible ka talagang ma-approve kahit na walang masyadong requirement. Pero syempre mga Carilone, alam naman natin na hindi lahat ng sinasabi nila sa kanilang mga advertisement or sa kanilang advertisement ay 100% na totoo. Ngayon mga Carilone, eto na ang katotohanan kaya i-apply na natin yan. Pag open nga natin sa kanya mga Carilone ay, ayan yung lalabas yung kanyang mensahe sa kanyang mga users. Ayan, dear user, so i-confirm na natin yan agad. At lalabas na nga dito itong register or login. So maglagay na tayo ng phone number natin para makakuha na tayo ng OTP. And after nating makakuha ng OTP ay lalabas na dito yung permission request. Mag-agree and authorize lang tayo dito. At eto na yung kanyang pinaka-homepage. And maximum loan amount 20,000. Maximum terms ay 120 days. Low interest, easy to pass, loan in 3 minutes. So nakalagay din dyan sa kanilang trustworthy ay SEC certification, safe and reliable, no hidden fees. And mag-get money na tayo. Pagka-click nga natin ng get money ay eto na yung lalabas yung kanilang protocols and agreement. Siyempre mag-agree lang tayo dyan. Pero mga Carilone, basahin nyo mabuti yan bago kayo mag-agree. And ito na nga, naka 70% nakita nyo naman. Ito yung mga kailangan nating pilapan. Ito yung unang lumabas. Education level, marital status, job type, monthly income, payroll period, province, city, address, at saka email address. Hindi siya magpa-proceed kung wala kang email address na ilalagay, so kailangan mo siyang lagyan. Then mag-next step na tayo dyan. Dito naman sa 80% ng completion ay tungkol sa contact reference. So, 3 contact reference yung kanilang kukunin sa atin. And ito nga ay nagdadirect sa ating contacts. So, make sure na lang ulit, lagi kong paalala sa inyo kung sino lang yung contact reference nyo, yun lang sana yung ilagay nyo sa cellphone nyo para if ever nangaharas ito or nag-a-access pa siya ng iba pang contact reference kahit hindi naman natin ilagay ay safe kayo. Pagkatapos nga nun ay yung ID type na. Sa mga ID naman, ito yung recommended niya na ID. National ID, UMID, passport, SSS, driver's license, at saka TIN. Pero kung wala tayo nun, ito pa yung tinatanggap niya, PRC, postal, at saka voter's ID. Then, national ID lang mga Carilone yung ginagamit ko palagi. And pagkatapos nga nakapili na tayo ng ID na gagamitin natin, ay ipapa-upload niya na yung ID natin. Picturean daw ito sa harap. At picturean din natin na hawak natin yung ID. And kapag na-picturean nga natin yung ID natin, eto lalabas yung information na nakita niya sa ID natin. Kung ano yung nakalagay sa ID natin, yun din yung nandito. So, mag-next step na tayo. 99% completion na tayo. Nandito na tayo sa e-wallet. Sa e-wallet, pwedeng GCash, GrabPay, PayMaya, 3 lang.
So, kung wala kayo nitong tatlo, pwede ring online bank. Pagkatapos nga nun, ay syempre, GCash lang yung ginamit ko, ay nanghingi pa siya ng facial recognition. So, mag-agree and authorize lang din tayo dyan. After nga nun, ay ito na agad yung lumabas, urgent VIP route reviewing. So, nire-review na daw yung ating application. And yung ating nakalagay dyan, SMS final notification and get money. So, dun daw sa get money, i-refresh lang natin yan. And pagka-refresh ko nga ng aking page ay, taran! Reject tayo mga ka-loan. Ang sabi niya dyan ay, unfortunately, your loan has not been approved. Please apply again on May 14, 2026 and we will prioritize your order. Please keep a good credit record and apply again next time. So, hindi tayo dito na approve. So, hindi ko alam kung bakit hindi tayo dito na-approve. Wala naman tayong OD sa iba pang loan application. And meron pa nga siya ditong tips. Any questions, you can contact us via the customer service icon at the top right of the page. At ayun nga mga ka-reloan, hindi tayo dito na-approve. So, mag-aantay pa tayo ng 15 days bago tayo ulit dito makapag-apply. Nakita naman natin mga ka-reloan na talaga namang minutes lang yung pag-a-apply kasi konti lang din talaga yung sasagutan. Pero after nga nun, boom, reject tayo. Sanay naman tayong ma-reject, char. So, ka-reloan, ang ibig sabihin lang nito ay hindi siya automatic na nag-a-approve. Kahit na sinasabi nila na sila ay high pass rate. Okay mga ka-reloan, dito muna tayo maging honest. Marami talagang loan application ngayon ang napakadali naman talagang applyan. Pero mahirap ma-approve. Kasi nakakailang review na rin tayo, ay panay tayo reject. Ang dadali lang din talaga nilang applyan and konti lang din talaga yung pinipil upan. At madalas pa nga ay hindi transparent yung criteria. Yun talaga yung nakakatakot, yung magko-confirm ka sa hindi transparent yung criteria. So pagka mga gano'n na hindi malinaw bago mag-confirm ng loan, huwag kayong mag-confirm kasi baka trap yun. Mga ka-reloan, ito yung possible rejection ng application natin. Kulang tayo sa credit history, o kaya naman ay low score sa system nila, o kaya naman ka-reloan ay risky yung profile kahit na wala ka pa namang utang sa kanila. So ka-reloan, kung student ka at no income proof ka, hindi guaranteed approval dito, so hindi natin ito pwedeng asahan. Ito naman yung mga pros and cons dito kay cash credit habang nag-a-apply tayo. Siyempre, okay sa kanya, napakabilis ng apply, may simple UI, at walang masyadong hassle sa requirement, diba? Kasi ang bilis talaga. Siyempre, yung cons ay hindi nga guaranteed yung approval niya. At wala tayong clear explanation kung bakit tayo na-reject. Kaya naman, posible na paulit-ulit tayo dito mag-apply. So mga ka-reloan, worth it ba si cash credit? Kung gusto mo lang siyang subukan, pwede. Pero kung urgent ka sa pera, matindi yung pangailangan mo, hindi ka agad dapat umasa dito. Maraming ganitong loan application na mukhang madali pero hindi pala ganun kasimple. So yun lang mga ka-reloan. Kung nagustuhan nyo yung video natin na to at nakatulong sa inyo, ay please like, mag-comment na rin kayo ng experience nyo kung may experience na kayo dito kay Cash Credit. At kung meron pa kayong mga loan application na gustong ipa-review, ako muna bago kayo para naman hindi kayo mapasubo. Ayun, kagaya niyan. Sa mga naghahanap kay cash credit, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo pa siyang ituloy or subukan. Kasi na-reject naman ako. So, tingnan natin kung maa-approve kayo. Kung gusto nyo pa ng mga honest review tungkol sa mga loan application, ay mag-subscribe na rin kayo mga ka-reloan. Hit the notification bell para ma-notify kayo tuwing mag-a-upload tayo. And tuloy-tuloy lang sa pagko-comment, pag-share, pagla-like para mapansin kayo ng ating community spotlight. Hindi lang kasi isang beses dapat na pagko-comment or pagla-like yan. Dapat every nag-a-upload tayo. And kapag nakita yung pangalan nyo dito, i-message nyo na ako sa aking Facebook page at sendan ko na kayo sa GCash ng 100 pesos. Maraming salamat mga ka-reloan sa panonood. God bless you all and sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang. Iwasan natin ang tapal-tapal system para hindi tayo tuyang malubog. So yun lang. See you on my next video. God bless you all.